Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American crime thriller movie na Crime 101 na ipinalabas noong 2026. Ang bida nating si Mike ay isang professional na magnanakaw ng alahas. Pero siya si James sa totoong buhay. Isa siyang ampon na naglayas noong teenager pa sa kanyang foster parents para takasan ang palaging pananakit ng stepfather. Malinis magtrabaho si Mike. Sinisigurado niyang walang maiiwang buhok o kahit anong ebidensya na magtuturo sa kanya. Hindi lang basta alahas ang ninanakaw ng binata kundi mamahaling diamonds. Kaya maingat niyang pinag-aralan ang bawat detalye ng kanyang operasyon. Nang matukoy na niya ang location ng bodyguard sa magde-deliver ng alahas, sinundan na niya ito. At pagdating sa tahimik na traffic light, dito na siya nag-hazard para maghanda sa gagawing pag-atake. Paglabas ng lalaki sa kotse, bigla din siyang lumabas sabay tutok ng baril. Ayaw niya ng dahas kaya mariin niya itong pinapasok sa trunk at kinuha ang cellphone sa sasakyan. Kaya siya na ngayon ang magkunwaring security. Pagdating niya sa tapat ng jewelry shop, ginamit niya ang cellphone ng lalaki para ipaalam sa kliyente na nasa labas na ang convoy sa delivery. Ang hindi alam ni Mike, dalawa na ang baril ng magde-deliver dahil binigyan ito ng shop owner ng isa pa nang makita ang lumang revolver. Paglipas ng ilang oras na paglalakbay, huminto na sila sa isang parking area. Dito na sinagawa ni Mike ang kanyang trabaho. Pinakita niya ang bahay ng isa sa mga ito para pang blackmail. Sabi niya na naka-insured ang alahas kaya wag na silang manlaban pa para walang masasaktan. Sa kanya pinatapon sa kotse ang cellphone ng dalawa at ang baril ng driver. Buong akala niya perfect ang execution ng kanyang plano. Pinababa niya ang may bitbit ng diamonds at dinala sa likod ng sasakyan. Wala na itong nagawa kundi ibigay ang tunay na diamonds na nasa binti nito nakatago. Pagkatapos ay pinakawalan na rin niya ang tunay na bodyguard na nasa trunk. Lingid sa kaalaman ni Mike, habang busy siya sa likod. Nakuha na pala ng driver ang isa pang baril na nasa tagiliran nito. At nang may baba na niya ang kanyang armas, saka naman siya tinutukan ng lalaki. Natigilan siya at napatitig sa nanginginig nitong kamay. Pero hindi siya tinamaan ng magpaputok ito. Hindi na siya nagsayang ng oras, mabilis na niyang nilisan ang lugar. Lumusat siya sa mga eskinita para makaiwas sa main highway. Ilang saglit pa ay pumasok na siya sa isang parking area ng building kung saan nakatambay ang isa pa niyang sasakyan. Natigilan muna siya sandali dahil muntikan na siyang maging history. Nagtanggal siya ng contact lens, kinuha ang mga gamit at dinala sa katabing sasakyan. Tinakpan niya ang getaway vehicle saka umalis. Pagdating ni Mike sa apartment, inayos agad niya ang mga diamonds para ibigay sa kanyang handler na si Manny. Nang kamutin niya ang makating ulo, dito niya napansin na may namuong dugo sa kanyang anit. At nang tingnan niya ang ginamit na bonnet, may butas pala ito at may bahid ng dugo. Natigilan siya at kinabahan. Bago matapos ang araw na iyon, nakipagkita na siya sa kanyang partner sa isang kainan. Dahil muntik na siyang pumalpak, sinabihan niya ang matanda na masama ang kutob niya sa susunod na trabaho kaya tinanggihan niya ito. Inisip niya na ang nangyari kanina ay isa umanong palatandaan na may masasaktan. Kaya sagot ni Manny na magpahinga na raw muna siya at ipapagawa na lang umano nito sa iba ang mission. Sa kabilang banda, siya naman si Sharon. Isang magaling na insurance broker ng mamahaling mga gamit gaya ng paintings at mga alahas. Kausap niya ngayon ang bigating kliyente na mag-insure ng mga alahas na gagamitin nito sa kasal ngunit na-turn off ito sa kanya dahil hindi niya kilala ang fiancé nito kaya napagkamalan niyang anak ng kaharap ang dumaan na babae. Frustrated na bumalik ng opisina si Sharon. Pero nakangiti pa rin siyang humarap sa partner para hindi mahalatang wala pang nangyayari sa kanyang proposal. Dumagdag pa sa bigat ng loob niya na hanggang ngayon hindi pa rin siya kinumpirma na maging isa sa partners ng kumpanya. Sa kabila ng sipag niyang magpasok ng malaking sales kada taon, pinagpaliban ng mga ito ang kanyang status. Samantala, siya naman si Detective Lou, ang naka-assign na mag-imbestiga sa krimeng ginawa ni Mike. Matagal nang sinusubaybayan ni Lou ang sunod-sunod na hold-up sa mga jewelry shops na malapit sa Highway 101 na hanggang ngayon hindi pa nalulutas. Kinausap nila ang tatlong biktima pero wala silang makuhang lead sa mga ito. Nakita ni Lou na putol na ang CCTV. Kaya sinabihan niya ang kanyang partner na si Tillman na iisa lang ang suspect sa lahat ng hold-up na naganap sa highway.
Malinis magtrabaho, walang sinasaktan, at nawawalang bigla bago pumasok sa main road. Kaya tinawag niya itong crime sa 101. Ito umano ang rules ng kriminal ngunit ayaw maniwala ng partner niya sa kanyang theory. Ilang araw ang lumipas, nadagdagan ng frustration ni Sharon sa kanyang trabaho dahil kinuha sa kanya ang malaking kliyente at harap-harapang binigay sa bagong coworker na mas bata na pakiramdam niya ay malaki ang potential na maging karibal sa kumpanya. At masaklap ay binigay sa kanya ang insurance claim sa hold-up na ginawa ni Mike. Kaya wala siyang nagawa kundi kausapin ang investigador ng kaso na walang iba kundi si Lou. Ni-request niya na idaan sa polygraph ang may-ari ng jewelry shop baka kasabwat ito sa krimen. Pero nagalit si Lou. Wala umano siyang karapatan na turuan ito paano mag-imbestiga. Sagot lang niya sa detective na kailangan din niyang protektahan ng kumpanya sa mga peking insurance claim lalo na pag milyon umano ang pag-uusapan. Dahil sanay na sila na mataas ang percentage na inside job ang ganitong mga kaso. Nang kausapin ng dalawang detective ang may-ari ng tindahan, dito nila napag-alaman na posibleng nahak umano ang email ng jewelry shop kaya nalaman ng suspect ang delivery ng alahas. At tama nga ang hinala ni Detective Lou dahil ng mga sandaling iyon, nag-research na din si Mike sa susunod niyang trabaho. Kinausap na rin ng binata ang contact na hacker para kunin ang lahat ng detalye tungkol kay Sharon. Balik sa police station, pagkatapos mag-report ni Lou tungkol sa series ng hold-up sa 101 na iisa lang umano ang suspect, kinausap siya ng kanyang superior. Hindi ito na-impress sa kanyang theory. Mababa raw umano ang ratings niya sa pag-solve ng mga kaso dahil mabagal ang results ng kanyang pag-iimbestiga. Dahil tumanggi si Mike sa mission, si Orman ang inutusan ni Manny na gumawa sa trabaho. Medyo bayolente ang pag-execute ng lalaki. At liban pa sa diamonds, kumuha din ito ng iba pang items sa jewelry shop. Kaya nang mag-imbestiga ang team ng detective sa crime scene, ramdam ni Lou na hindi ito ang usual suspect nila. Alam niya ang pattern ng Crime 101 kaya sigurado siyang iba ang gumawa nito. Nang makita ni Mike ang pang-hold up sa news, kinausap niya si Manny. Siya umano ang nagplano ng lahat tapos binigay ng handler sa iba ang mission na hindi nagpaalam sa kanya. Nasira na umano ang tiwala niya sa matanda kaya hindi na raw siya magtatrabaho dito. Kasunod nito ay kinausap ni Manny si Orman. Alam nitong may pinaplano si Mike kaya pinapasundan siya ng matanda sa lalaki. Hayaan umanong matapos niya ang trabaho saka raw agawin ni Orman kung ano man ang nakuha niya sa kliyente. Ilang araw ang lumipas, nagkita na ulit si Mike at ang hacker. Binigay na sa kanya ang detalye kung paano niya ma-access ang email account ni Sharon. Ang hindi alam ni Mike, nakasunod na sa kanya si Orman at nilagyan na nito ng tracking device ang kanyang sasakyan. Dahil magaling ang hacker niya, napasok agad niya ang accounts ng babae. Saka tiningnan ng calendar schedules nito. Kaya isang araw, sinadya niyang magpang-abot sila ni Sharon sa tapat ng isang hotel. Inumpisahan niyang makipag-usap at sumagot naman ang insurance broker hanggang magkakilala sila. Samantala, hindi nagtagal ang tracking device na nilagay ni Orman sa kotse ni Mike dahil nang lumabas siya sa kanyang terrace ng gabing iyon, napansin agad niya ang lalaki sa di kalayuan. Matalas ang pakiramdam niya kaya mabilis niyang hinalughog ang sasakyan. Kalaunan ay nakita nga niya ang hinahanap. Kaya ng mga oras ding iyon, lumipat agad siya sa ibang apartment. At lingid sa kaalaman ni Mike, nakuha na rin ng lalaki sa hacker ang impormasyon tungkol kay Sharon. Samantala, pinanindigan pa rin ni Detective Lou ang theory niya sa kanyang suspect kaya kailangan umano nilang isa-isahin ang mga parking area sa huling dinaanan nito dahil sigurado siyang nagpalit umano ito ng sasakyan. Kahit walang tiwala si Tillman sa kanya, nagbunga rin ang kanilang pagtityagang maglibot sa mga garahe ng iba't ibang buildings. Maya-maya pa ay na-check agad ito ng forensic. At ayon dito mukhang bago ang sasakyan ngunit may nakita umano silang maliit na patak ng dugo na pwedeng makunan ng DNA. Sa kabilang banda, sadya na namang nakipagkita si Mike kay Sharon. Nabuong akala ng babae, nagkataon lang na pareho silang mahilig sa arts. Kasunod nito ay niyaya niya itong magkape na pinaunlakan naman ng broker. Hindi na niya pinatagal ang kanilang pag-uusap, sinabi na niya kay Sharon ang lahat na sinadya ang kanilang pagkikita. Na marami siyang alam dito, tungkol sa kumpanya nitong 11 taon nang pinagtrabahuan pero hindi pa rin ito na-promote bilang partner. Nagulat at galit na galit si Sharon sa narinig. Dagdag niya na parehong magbabago ang kanilang buhay kung papayag ito sa kanyang proposal.
Ngunit hindi natuwa ang broker sa narinig. Narating umano nito ang posisyon ngayon sa sariling sikap at hindi kailanman nagnanakaw at hinding-hindi umano ito magnanakaw. Tumayo na ang babae pero sumunod siya at sinabihan na kung sakaling magbago ang isip nito. Mag-post lang ng picture na nasa beach, alam na niya paano ito hanapin. Dito na siya minura ni Sharon bago ito tumalikod. Nang makaalis na ang broker, napansin ni Mike ang motorsiklong sumunod kay Sharon. Alam niyang tauhan ito ng handler kaya nagmamadali din siyang sumunod sa dalawa. Walang kamalay-malay ang babae sa nangyayari sa kanyang likuran pero naiwan din ang mga ito sa intersection. Dahil muntik silang bumangga sa bus. Ilang saglit pa ay nagpatuloy ang pagsunod ni Mike kay Orman. Hindi niya tinantanan hanggang bumangga na ito sa isang kotse. Tumayo ito na parang walang nangyari, naglakad patungo sa likod ng isang grocery store. Sinundan agad niya ito at pagdating sa loob tinutukan niya ng baril sa kabinalaan na wag na ulit magpakita ang dalawa sa kanya dahil papatayin niya ang mga ito. Kasunod nito ay lalong nagkaproblema si Lou sa kanyang status dahil nadamay siya sa suspension ng kanyang partner. Binaril ng isa sa kasama niya ang sospek na akala nila ay ang holdapper sa 101. Nakita niya ang buong pangyayari kaya ayaw niyang sumang-ayon sa statement ng dalawa na bumunot ng baril ang lalaki. Lalo lamang siyang pinag-initan ng kanyang superior nang gusto niyang sabihin ang totoo na binaril ng kasamahan ang sospek na walang kalaban-laban. Bago makauwi ang detective, dumating na ang DNA match sa kaso ni Mike. Sekreto itong binuksan ni Lou sa loob ng CR. At dito na niya nalaman ang pagkatao ng sospek na matagal na niyang sinusundan, ang kriminal sa 101. Samantala, hindi rin maganda ang sitwasyon ni Sharon sa kumpanya. Nakuha nga ng bagong coworker ang bigati niyang kliyente at nalaman na wala pa ring kasiguruhan ang pagiging partner niya sa kumpanya. Pag-antayin na naman siya ng 1 taon. Nang mga tuwiran siya sa kanyang mga achievements at kakayahan sa trabaho, dito na siya ininsulto ng partner. Matanda na umano siya at sa industry nila, maswerte na umano kung makakuha pa siya ng bigating kliyente. Natigilan si Sharon, napakasakit sa kanya ang mga salitang narinig. Dahil dito, nakapagdesisyon ang babae na tanggapin ang proposal ni Mike. Nag-post ito ng picture habang nasa tabi ng dagat, kaya hindi na nagtaka ang broker nang makita nito si Mike pagkatapos ng yoga session. Habang nasa biyahe, sinabi na lahat ng babae ang nalaman nito tungkol sa magiging trabaho ni Mike. Malaking halaga umano ang makukuha nila kaya gusto nito ng malaki-laking share. Mamahaling alahas at pera umano ang makukuha nila pag magtagumpay ang transaction ng araw na iyon. Nang sumunod na araw, binisita ni Mike ang hotel kung saan mag-check-in ang target nila. At binigyan niya ng telepono si Sharon para ipaalam nito sa kanya ang detalye ng magiging security ng mga alahas. Lingid sa kaalaman ng babae, minanmanan na siya ni Orman. Kaya isang gabi pinasok siya nito sa kanyang bahay at binanta ang papatayin. Dito walang nagawa si Sharon kundi sabihin sa lalaki ang detalye ng plano nila ni Mike. Dahil magkasama sa yoga class ang detective at si Sharon, napilitan na ring sabihin ng babae ang lahat ng nangyayari kay Lou. Maya-maya ay nag-offer ito na sa apartment na muna nito siya tumira para umano sa kaligtasan niya. Napamura din siya ng banggitin ng lalaki ang katotohanan na ikakasira umano ng reputasyon niya ang plano nilang pang-hold up. Bago matapos ang araw na iyon, pumunta si Lou sa record section. Sekreto niyang kinuha ang ilang fake diamonds na ebidensya sa mga naunang mga biktima ni Mike. Sa kabilang banda, nagpaalam naman si Mike sa babaeng karelasyon niya na si Maya na mag-out of town muna siya dahil sa trabaho. Ngunit dito na bumigay ang babae. Alam niya na misteryosong tao si Mike, kahit wala umano itong alam masyado sa kanya, walang pamilya o kaibigan, pero mahal umano siya nito. Sinabihan niya itong antayin siya ngunit sagot ng babae na wala umanong kasiguruhan ang pag-aantay sa kanya. Kaya naglabas siya ng galit habang nasa sasakyan. Dumating na ang araw kung saan isasagawa na ang krimen ni Mike. Habang naghahanda na siya, naghahanda na rin ang detective. Dahil ang hindi niya alam, si Lou pala ang magpapanggap na magbitbit ng alahas. Kinausap na pala ng otoridad sa eroplano ang totoong courier. At gaya ng ginagawa niya sa mga naunang biktima, ninanakaw niya ang identity ng security. Sunod ay anabangan niya ang paglabas ng taga-bitbit ng alahas na noon ay ang detective na. Walang kamalay-malay si Mike na naisahan na siya ng otoridad. Nang mga sandali ding iyon, naghahanda na rin si Orman sa hotel para agawin din kay Mike ang dapat nitong agawin.
Samantala, hindi na rin nakapagpigil si Sharon sa nararamdaman. Lumapit siya sa bagong coworker at partner na masayang nag-uusap. Dito niya nilabas lahat ang totoong pagkatao ng mga partners sa kumpanya. Diniscourage niya ang babae na gagamitin lang ang talino at skills nito gaya niya. Napangakuan ng magagandang opportunities at benefits pero sa huli, itatapon rin sa tabi. Hindi ito makapaniwala sa narinig nang iwan niya ang dalawa. Nakaramdam din ng kaba si Lou habang patungo na sila sa wedding suite. Ilang saglit pa ay nakapasok na sila sa loob kung saan nag-aantay ang mayamang kliyente. Ngunit laking gulat ng mga ito nang magdeklara na ng hold up si Mike. Tinutukan niya ng baril ang detective at kinuha din ang service firearm nito. Sunod ay pinabuksan niya ang safety vault saka inutusan ang babae na ipasok sa bag ang lahat ng pera. Pagkatapos ay pinabuksan na rin niya ang maleta kung saan nakalagay ang mga alahas. Pero nang mabuksan na ito, may laman din pala itong baril kaya nang malingat si Mike, mabilis itong dinampot ni Lou. Nagpakilala itong pulis at inaaresto siya. Dito na nalaman ni Mike na matagal na siyang sinubaybayan ng detective lalo na nang banggitin nito ang tunay niyang pangalan. Ngunit wala silang kamalay-malay na nasa pintuan na pala si Orman. Maya-maya pa ay bigla na lang itong bumulaga sa likod ni Mike. Diretso nitong tinutukan ng baril si Lou habang kinuha din ang baril niya. Dahil ayaw ibaba ng detective ang armas nito, walang sabi-sabing binaril ng lalaki ang kliyente. Ngunit hindi natinag si Lou kay Orman. Nang maramdaman ni Mike na babarilin din nito ang pulis, inagawan niya ito at tinamba si Orman. Alam ng detective na hindi masamang tao si Mike, kaya pinababa nito ang hawak na baril saka sinabihan na umalis na siya. Wala umano sa kanya ang mga alahas at nakabulagta na ang notorious holdapper ng 101. Dito niya napagtanto ang gustong mangyari ng detective. Binitawan niya ang baril saka dahan-daang umatras at tuluyang lumabas. Kasunod nito ay kinausap ni Lou ang kliyente. Kailangan umanong baguhin nila ang kwento at mawala sa senaryo si Mike. Noong una, ayaw sanang makipag-cooperate ng lalaki pero pumayag na rin ito nang sabihin niyang malaking kaso din ang haharapin nito sa smuggled na alahas at hindi pagbabayad ng tax sa gobyerno. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis habang nakahinga ng maluwag si Mike. Paglipas ng ilang araw, sinilip ni Lou ang tunay na mga diamonds na pinalitan niya noong bitbit niya ang malita. Binigay niya ito kay Sharon sabay sabi na importanteng bagay ito na magpapabago ng buhay. Mukhang may idea na ang babae kaya napangiti na lang ito. Saka nito pinakita ang isang picture sa cellphone na para umano sa detective. Hindi alam ni Lou kung anong ibig sabihin ng larawan pero pinuntahan pa rin niya ang lugar. Isa pala itong parking garage. Iniwan pala sa kanya ni Mike ang kotse nito. Samantala, palabas na ng exit si Mike para magbagong buhay sa ibang states. Ngunit naalala niya ang pangako kay Maya kaya bigla siyang nag-U-turn. Kasunod nito ay pinadala niya sa babae ang larawan nilang magkakapatid noong bata pa sila na may nakasulat sa likod na humihingi ng pangalawang pagkakataon. Alam ni Maya kung kanino ito galing kaya nagmamadali itong tumayo para hanapin si Mike. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.